usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Magandang araw sa inyong lahat at welcome to New Start, ang Ozone Med Health and Wellness Talk Season 4. I'm your host Deb at ngayon we have another powerful episode lined up para sa inyo. Kung first time ninyong manood, welcome to the family at kung balik manonood po kayo, salamat po sa inyong tiwala. Before anything else, please follow us in our social media para lagi kayong updated sa aming latest episodes, health tips at wellness content. At kung gusto niyo ng personal na maranasan ng Ozone Med Wellness Care, bisitahin niyo po ang aming mga clinic branches na malapit sa inyo para simulan ang inyong wellness journey. Okay, let's get into today's episode. Mga taga Visayas at Mindanao at kayong mga nanonood via online, maayong adlaw! Kini nga programa dili lang para sa may sakit, hasta nasabda to mga walay sakit ug dili pod gusto nga makasakit. Dili lang po ni sa mga naay edad ha kamo mga batanon nga nagtan-aw karon, amo ning giandam ninyo nga programa para makakuha mo og pagtulunan nga angay gyud ninyo ibahagi o inyong i-share sa inyong mga kapamilya. Well, in fact, there are other people, after they retire, they lost their sense of purpose, and that's the time that nag-deteriorate talaga yung life nila. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Itong mga degenerative disease is not just one cause. Multifactorial yan. Ibig sabihin, marami naglalaro kung bakit nagkaroon ka ng mga ganong sakit. Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases no? Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. No? At the end of the day, talaga masasabi mo that you are fulfilled. While we still have that options, we choose healthy food. Mas mabuting alam natin yung mga gibati natin. Alam natin kung paano natin sila aatakihin. Huwag nating hayaan na nandun na tayo sa punto na wala nang balikan yung sakit ninyo o yung kondisyon ninyo. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Sabi niya, if I were you, ma'am, patanggal mo breast mo. So, nung nasabi ko yung balita, umiyak sila kasi sabi ko, cancer, stage 1, umiyak na. Ako po si Deborah. Ako si Jeray ug kamo nagtanaw sa New Start Ozone Med Health and Wellness Talk Season 4. Ang topic po natin ngayon ay isa sa pinakamahalagang topic na kailangan marinig ng bawat Pilipino. We are talking about degenerative diseases. Mga sakit na dahan-dahan pero tiyak na kumukuha ng ating kalidad ng buhay at madalas hindi natin namamalayan. Pero ang magandang balita, may pag-asa. At nandito kami para ibahagi iyon sa inyong ngayon. Para gabayan tayo sa topic na ito, kasama natin ang dalawang espesyal na bisita. Si Kuya Jeray na magiging anchor natin ngayon, kasama ang ating Ozone Med Physician in Charge ng Cebu, Dr. M.I. Kung iniisip ninyo na ang arthritis o ang rheuma, usa lang ni sa mga degenerative diseases, pahilo na mo because today, we will uncover the truth about this. Dahil ang kondisyon na ito, tahimik ni, silent lang ni, pero wa ta kay bawo nga naa din hitabo sulod sa atong lawas.
Karong adlaw kuyugan ta sa atong physician in charge dinhi sa Ozone Med Cebu. Syempre usa sa atong pinakabatan-on nga doktor sa Ozone Med, sa tanang branches sa Ozone Med, ang pinakabuutan, pinakakugihan. Please welcome joining with us here Dr. M.I. Aguinaldo. Doc, maayong adlaw. Kumusta? Ayong adlaw sa inyong tanan. Nandakan kayo nagtanaw, Doc. Actually, si Doc M.I. daghan na ni siya mga fans sa Visayas ug sa Mindanao. Season 4 na nato ni sa Ozone Med Wellness Clinic New Star Talk Show. So, Doc, kumusta naman? Okay naman? Okay. Naku, daghan kita pag-usapan ngayon, Doc. Degenerative diseases. So, hinhimagod sa Ozone Med, Doc, di ba? Dili lang ta cancer patient ang pinag-uusapan dito, di ba? Para tayo sa may sakit, walang sakit, at ayaw magkasakit. So, karon hisgutan nato ang side na dili sa cancer, no? Sa side na wala ay pay sakit, pero naay gibati, dili pag yun madawat sa lawas nga nanay gibati, tug dito po ta sa mga dili gustong magkasakit. So, daghan kay ta pag-usapan ngayon, Doc. Unang question, Doc, kay isgutan naman natong degenerative diseases, no. Actually, before pa tayo nag-start, dabi kong tanong kay Doc kung unsa ba jud ning degeneration. So, Doc, kapag sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Doc. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yan. So, good question. Degenerative disease, base dun sa pangalan pa lang, base dun sa degeneration. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Unti-unting nasisira, ipagkasira. So, hindi ibig sabihin, usually pag degenerative disease, iniisip agad natin arthritis, sabi nga ng katulad ng sinabi mo kanina. Isipin natin yung katawan natin, parang bahay na may mga iba't ibang cells. Hindi natin agad nakikita na, meron nang agad butas yung bubong natin. Sira na yung isang pader. Hindi yun nagsisimula doon. Yung degenerative disease, parang may konting kalawang doon sa isang parte ng bubong. Tapos, may konting butas doon, may konting anay doon. Tapos, dahan-dahan, kinukot-kot na pala yung loob. Hindi natin nalalaman sa buong bahay na may sira na pala. Pero, dahan-dahan pala, sa loob pala noon, butas na dahil kinain na ng anay. Sobrang dami na ng anay. Ganon din yung katawan natin. Dahan-dahan, meron nangyayari sa loob ng katawan natin. Hanggang masira na siya, hanggang lumabas na yung mga simptomas o yung sakit. So, Doc, paano nagsisimula ang degeneration ng ating katawan? Especially kung wala man tayong symptoms o walang nararamdaman. Kasi usually naman talaga, Pilipino pa tayo, di ba? Kung daghang kay trabaho, imo sang antuson, parang, sakit sa tuhod rani, wala rani, mawa rani hilot-hilot. So, paano yun, Doc? Ayan. So, kanina sinabi ko, yung katawan natin is a highly organized system. May iba't ibang cells na sobrang liit. So, merong, yung bawat cells na ito may specific function for it. Merong schedule kung kailan siya kailangan pumasok, kumilos, magtrabaho, meron din siyang time na mag-off. Kapag yung katawan natin ay medyo, parang for example, hindi tayo masyadong kumakain ng maayos, sobra yung inom natin ng milk tea, ng matatamis, hindi tayo nakatulog, masyado nating inabuso yung katawan natin. Yung mga cells na to na isa-isa, yung mga maliliit na ito, masisira na to, hindi na siya mag-function o mag-misfunction na siya. So, doon nagkakaroon ng chronic inflammation, merong dahan-dahan nasisira. So, yun, as yung mga maliliit na cells na yon, naghawa-hawa na yan sila, mubag down na yan sila, mapagod na rin sila. Sabi nila, ayoko na magtrabaho. Or minsan, mo hype up sila. O minsan, di na sila mo-work. Ayan. So, hanggang makita na natin na nagkakaroon na sila ng hypertension, nagkakaroon na sila ng diabetes. Pero again, unti-unti ito hanggang lumabas ito. So meaning, Doc, nagkakaroon ka ng micro damages sa imong lawas, no, sa cells nimo. So pag naiipon siya, kaya siya lumalabas yung malaking symptoms. Yes. Pero Doc, kasagaran magod kita, syempre, mga Bisaya, no, paggamay, imnan lang o haplas, painkiller. So, di siya dapat, Dok, no, na imo bitaw siyang pasagdan na parang naanad na gani ko, pahilot lang nina ako kay naanad dali kay laing gibati. Minsan pa nga ng uban, Dok, no, mahilig gamayng sakit, inuman dahil og tambal. True. So that cause ba, Dok, yung mga ganon na ginagmay kagibuhat pero nakakos ng micro damage? Yes. So, kaya kailangan talaga
Siyempre sa una, hindi naman natin maiwasan na alam mo magpa-check up ka agad kasi maliliit pa lang naman ito. Usually wala pang simptomas, too little simptomas pa lang. So kailangan mo lang observe, ano to? Ano kaya yung simptomas na ito? Observe mo lang, i-note mo lang. Tingnan natin yung kabuuan ng buhay natin, yung lifestyle natin. Meron ba akong hindi healthy na ginagawa na sa tingin natin makakasira sa katawan natin? Ayun, i-change natin yun. Tapos, magpakonsulta. Annual exam, lagi yan. Pag meron kayo, nagtatrabaho kayo sa company, tingnan mo, magpa-check up kayo. Kung merong mga examination or laboratory test na pinapagawa, gawin mo. Yung iba, binivave nila. Kahit yung mga pupo or fecalysis or yung Yes. BRE, hindi nila yun pinapagalaw. Prostate na nga yun. Sa kalalakihan, ayaw pa nilang patingnan. So, maganon, BP. Libre na yun sa mga company ninyo. Magpa-BP kayo sa clinic. Yung pagkain natin, yung mga matatamis lagi, pa-cholesterol. So, yun, babantayan natin. Huwag na natin itayin na madamage. Kasi alam naman natin kung ano yung patutunguhan. Sabi nga natin, prevention is better than cure. So, malaking factor, Doc, sa sinabi ni Doc, malaking factor yung ating lifestyle para magka-degenerate yung ating cells, yung ating katawan. Nagiging part na lang ng lifestyle yung stress. Kulang sa tulog. Na-mention nga ni Doktora nung nag-discuss ka mo, Dok, no, ng topic na yung kulang sa tulog pala, binabaliwala natin kasi nagiging normal every Kaya day. naman ng katawan. Kaya naman katawan na pwede na, kuha kong to, bawi na lang ko ugma. No? Minsan yung sinasabi mo rin, Dok, na yung pagkain, hindi mo nababantayan, syempre pag tamis, imong nakaon, syempre nakasasibo, lechon, digid pwede nga wala kay makaon nga lechon, no? Pero nagiging normal siya para nimo, pero sa katawan mo, nagiging abnormal talaga siya. Tama, Minsan Dok, no? pa nga yung mga simptomas na yon, magmumukha siyang normal kasi parang ito na lagi. Parang may muscle aches ako lagi. Parang nahihirapan ako huminga. Baka normal na to. Minsan may mga pasyente yung nagsasabi na gano'n, na normal na sa akin tong gano'n. Oo. Pero pag nakita mo, parang ang lalim na nung hininga, normal pa yun sa'yo. So parang hindi na siya dapat. Kaya kailangan binabantay mo, sinusulat mo yun. Ano ba talaga yung mga simptomas na ito? Normal ba talaga ito para sa isang normal na tao o hindi? Nangyari yan sa akin, Dok, no? Katong like few months ago na parang naging normal sa ako na ako'y backache at saka ang sakit dito. Tapos nung pa-check up ako kay Dr. Kim, which is our Ozone Med sa Quezon City, sabi niya, anong normal sa'yo yan? Sabi ko, nasanay na kasi maglagay dito ng kung ano mga body test dito. Tapos sabi niya, hindi, may dapat kang baguhin sa lifestyle mo. Tapos parang ni-revisit niya sa ako sa akong pattern sa tulog, affected pala, Dok, no? Kahit yung tama nga tulog mo, pero yung tulog mo naman, tulang hirap na yung katawan mo, no? Pwede din pala siya maging cause ng ganun, Dok, no? Again, itong mga degenerative disease is not just one cause. Multifactorial yan. Ibig sabihin, marami naglalaro kung bakit nagkaroon ka ng mga ganong sakit. Katulad sa high blood pressure, hindi lang naman ito genetics, hindi lang naman ito sa family, kundi naglaro dito yung diet mo. Naglaro dito yung asin, sobrang asin. Naglaro dito yung mga tambok na kinakain mo. Stress hormones mo na tumaas dahil night shift ka. Naglaro dito yung mga gamot na hindi mo ininom o ininom mo na hindi dapat iniinom. Kaya kailangan tinitingnan natin ano ba yung pwedeng ma-modify, ano yung pwedeng hindi, ano yung pwedeng iwasan. Nako, daghana di kag dapat bantayan, no? Di lang po ikit normal na para nimo, abnormal na para sa lawas nimo. But Doc, meron akong ano ba tong concept ng chronic inflammation or bakit ba ito tinatawag na silent internal fire? Naririnig ko yan lagi din, Dok, sa mga doctors natin sa Ozone Med na baka mapumunta yan sa chronic inflammation. Ano po ba yun, Dok? Yung inflammation, wag rin naman natin sabihin na ito ay masama. Kasi yung inflammation, kasama yun sa phase of healing. Okay. Kung walang inflammation, walang healing na mangyayari. Kasi yung phase ng inflammation na yon, doon pupunta yung mga cells doon sa area ng injury. Kung nandun yung mga cells doon sa site of injury, ay doon magre-release ng mga pang-repair, pang-ganon. Pero pag sobra na, or sobrang madalas na, or sobrang laki ng injury, or sobrang laki ng inflammation, then doon tayo magkakaroon ng problem. Kasi baka mas lalo niya nang itine-destroy yung site of injury. Mas lalo niyang pinapalala yung sakit. Ito, Dok, halimbawa, lagi kang pagod, sapat naman yung tulog mo. Or meron kang makakalimutin ka, tapos minsan nagkaka-brain fog ka. Okay, so normal ba ito, Dok? And
ito ba yung mga possible signs ng may degeneration na sa katawan mo? Yan. Isa rin yun sa mga non-specific na baka meron na degeneration. So, brain fog, o makakalimutin, minsan lutang, minsan nasa kawalan ka. Yung mo, isip mo nasa kawalan. So, maaring, o kaya parang kahit nakatulog ka naman, medyo antok pa rin. Kasi hindi mo pwedeng bawiin yung nagpuyat ka, babawiin. Actually, Doc, yun ang common practice. Sa Sunday, oo. kunwari rest day, doon ka matutulog ng 12 hours, pero weekdays, puyat-puyat ka, tapos sa weekend, ibabawiin mo, hindi ka nalalabas ng kwarto. Hindi, iba yun. Kaya kailangan talaga everyday okay yung tulog mo kasi baka may problem na sa metabolism. May mga dun sa minute cells mo, yung mitochondria ba, kulang na talaga, kulang na sa oxygen, consumption, or yung function mismo ng cells mo. Ako, mostly pala, Doc, yun mga nai-ignore ng mga tao, no? Kasi parang basic. Basic, tapos non-specific. Parang nagiging routine na nga yung masakit, okay na yan, konting haplas lang. So, talagang sa ilaw, nag-domino effect yan sa buong lawas ni mo, no? So ito, Doc, yung mga sintomas na tulad ng pagpapagod, ng pagiging antukin o pagod ka or nagbe-brain fog, minsan pa, Doc, no, nanghihina ka, sabi mo, natutulog ka, pero tarang wala kang lakas. Paano natin manalaman na ito ay simpleng ordinaryong symptoms or mas kailangan na pala siya ng level up na consultation, Doc? Yung sa mga simptomas na parang nagiging madalas na o mas lalong lumalala or nakaka-apekto na ito sa activities of daily living mo or sa function mo talaga, pwede na yun. O kaya meron ka nang nakikitang mga senyales sa pamamagitan ng mga vital signs mo, pag nagpapabibi ka, or yung mga kinakabit dito sa yung mga nilalagyan ng maliit sa clinic, yun. Makita mo na merong mga mga differences na pwede na yon, pwede kang magpa-check up lalo para magkaroon ng additional tests or examinations. Kasi kasagaran po, Doc, no, sa itong mga viewers na nagtanaw karon, pag nasa sila gibati, di sila magpa-check up. Kasi mahadlok po silang mahibawan kung unsay ilang sakit. Paano kaya nato ni Doc, no, you as a doctor, no, or ako as ordinaryong tao, paano mo ma-educate sa akin yan na paano mo makukall yung attention ko na hindi na tama yung pag lagi kang bubalibad, lagi kang naulaw. And balikan lang na ako ganihan, Doc, no, you mentioned about skipping ng mga APE, yung mga annual physical exams. Kasi like, even kami sa company namin, no, minsan nagsiskip ako ng tama ka nga yung sa poop, di ba? Ayoko na kasi parang normal naman yan. Okay naman yung bowel movement ko. Bilang doktor, Doc, katuka akong ulo kung mali gidi akong gibuhat, Doc. It's better na kung ano yung pinagdadaanan ng katawan mo kesa yung hindi. Gusto mo ba magkagastos ka pa ng mahal kasi pag nandun na, hindi na may mga sakit tayo na reversible. Ibig sabihin, kayang ibalik sa dati or near normal. Pwedeng near lang, hindi talagang totally. Meron ding mga irreversible. So kapag gusto mo pa umabot na dun sa irreversible na hindi ka na babalik dun sa dati. Pangalawa, mas magastos kapag may sakit. Yes, Lalong-lalo na ngayon sa situation natin. Ngayon, dapat medyo ingat-ingat tayo. Kailangan magtipid. So, mas maigi na alam natin para ma-prevent natin sa una pa lang, sa unang mga stages pa lang or phase pa lang ng sakit or wala pang sakit na nun, ma-prevent na natin yung pag-progress. Ang puhunan natin, hindi yung trabaho. Ang puhunan natin ay yung katawan natin para makatrabaho. Hindi tayo nagtatrabaho para sa para makasakit lang, di ba? Para makasakit, para sa HMO. Hindi tayo nagtatrabaho para pambili ng libingan. Hindi tayo nagtatrabaho para sa mga insurance. Nagtatrabaho tayo para to live fully and ma-maximize natin yung katawan natin ng maganda. Sometimes, Doc, no, yung mga kababayan nato, Doc, na magtanaw, mas mugastos sila sa pagkaon, sa lifestyle, pero di sila mugastos sa pagpa-check up. Minsan, reminder for all of us, no, na nagtanaw karon para dili may ibig sabihin nga ako wala man sa pamilya namo ngani nga sakit, so dili na ako ni sakit pod, pero
ang lagi po natin tatandaan, gingon ni Doc, no, na early detection, take all those opportunities na mapacheck up ka na libre. Kaysa na magagastos ka, ibabawas pa sa HMO mo. Kung walang HMO, lalo pa pag nakakasakit. Yes, and then Doc, mayroon ko question. Kasi you mentioned about reversible at irreversible na mga diseases. Can you explain, give me lang, nutshell lang, Doc, about this, mga pwedeng sakit na reversible at irreversible? Ito, very good example ito. Kapag yung liver natin, pwede to, may phases sila na reversible. Ibig sabihin, kahit konting taas lang ng mga liver enzymes natin sa blood test or may konting taba-taba lang dahil kumain tayo ng medyo matataba during the time. So, pag magda-diet tayo, diet modification, or yung ibang doktor magre-reseta ng gamot for that, pwedeng bumalik sa dati yung liver. Pero, kapag pasaway tayo, hindi tayo uminom ng gamot or hindi mo sinunod yung doktor mo, pwedeng maging irreversible yung liver mo. Magtatampo na yan, ayoko nang bumalik dun sa dati ko. Kahit anong gawin mo pang gamot or kahit ano pa, wala na. Hindi na siya babalik sa dati. Kaya kapag na-detect na yon at meron ka ng simptomas at sinabi na ng doktor mo, gawin mo to, huwag mo tong gawin, sundin mo. Kasi pag dumating na dun sa phase na yon or stage na ayoko na, sabi ng liver, hindi na siya babalik. Yun. Ang liver natin ay napaka-importante kasi ito yung isa sa mga tagasala ng katawan natin. Kaya wag na nating intayin na pumunta pa tayo dun sa point na yun na maging irreversible. Dun lang tayo sa reversible. Wag rin naman natin siyang tuksohin lagi si liver. Asa rin lagi, kain tayo lagi, kain tayo. Tapos inom na naman, tapos inom ng gamot, tapos babalik na naman sa dati. Minsan, dinadaya natin sa annual exam na Inom ng something, Doc, daw, para before the laboratory. Kaya fasting muna, hindi mo na mag-healthy-healthyhan muna for a certain period of time para makita sa result na normal sila. Dinadaya mo lang yung sarili mo. So, Doc, dapat hindi. Kaya kailangan talaga kung ano talaga yung condition mo, yun. Kung ano yung nararamdaman mo, ano yung symptoms mo, ipakita mo yun sa result para makita ng doktor ano ba talaga nangyayari sa katawan, ma-treat at ma-prevent yan. Okay, Doc. Ito, Doc, nagsisimula ang degeneration sa isang organ. It could be developed to the whole system. Yes, lalo-lalo na yung cardiovascular, yung sa puso, sa blood vessels, which could lead to hypertension and other mga heart attacks, gano'n. And most of our kababayan watching us right now, no, mga batanon, Doc, mga batanon ang atong target, nagkabata ang atong mga pasyente. May mga bata na as early as 20 plus, may hypertensive na, ito yung hypertensive na hindi sa minana, ito ay yung hypertensive because of lifestyle. So, And also doon sa mga parents watching us right now, no, hindi lang itong discussion namin ni Doc na degenerative diseases, hindi lang to para sa atin mga adults, no. As early as now, dapat yung mga kabataan, di ba? At we will teach them as early as siguro age of, yung anak ko, 8 years old talaga, anak, too much sugar, anak, too much salt. Kasi Doc, masanayan ng mga bata yan eh. If you allow your children na ganon, o hindi mo sinisita, diba? Parang sasabihin nila, or isipin nila na, okay lang to kasi wala naman akong nabanggit sa akin yung parents ko. Hindi naman ako kinontrol nito. Pero as a parent, kasi kung mahal mo talaga yung anak mo, hindi mo hahayaan yun. Minsan, hinahayaan na nung mga parents yung mga anak na nasa kusina lagi. If you know kung ano yung term na yun na napabayaan sa kusina. So, dapat hindi ganon. Kung minsan magtatantrums yung mga anak kasi hindi binigyan yung gusto niyang pizza or hindi binigay sa kanya yung milkshake na yon or matamis na yon, magtatantrums na ice cream. Magwawala. Sige, para hindi na lang umiyak, wag sana. Medyo meron ka as a parent na authority over your children, you control it. Para rin naman sa kanila. Yes. You educate them kung bakit. Very good, no? The education talaga sa health, not just sa doktor manggagaling, no, Doc, no? So, should come from the family. Inside the family, no, tayo. Kasi hirap din ng mga bata, Doc, no? Sinasabi natin, wag sugar. Pero ikaw, kumakain ka rin ng sugar, nagme-milk tea ka. So, parang anong magiging example mo sa anak ni mo na ikaw mismo, you're not teaching them
ng lifestyle na talagang hindi mapunta sa sakit. Ang hirap pa naman ngayon na bata pa nagkasakit, tapos lalakit na laki yan na laging nagkakasakit. Kasi yung degeneration, Dok, kung mag-start yan sa bata, so you have said, no, bata pang edad, ma-develop yan hanggang mudako siya. And also, huwag din natin turuan yung mga bata na lumaki na may takot pumunta sa doktor. Yes. Minsan, lagot ka kayo doon. Oo. Ganyan. Naku, gusto mo ba mato pa ka sa doktor? Oo, wag. Kailangan maging i-educate mo yung mga bata na yung doktor, nandyan sila para tulungan at ma-prevent yung mga sakit. So, wag nilang takutin na nakakatakot yung doktor. You have said, Doc, na dapat as early as possible, yung anak mo rin ay kung may nararamdaman, dadalhin sa doktor. Kasi minsan kasi some of the parents natin, Doc, no, nagdoktor-doktora na sa bahay. Meron tayong meron akong mga kakilala, Doc, no, na yung bata pala may parang diabetes na something. Pero yung nanay kasi nagdoktor-doktora na, yung parang pinapainom ng nilaga, kung pinapainom ng pambata na gamot, pero wala silang supervision ng mga professional, yung mga medical doctors, no. So mali pala yung ganun, Doc, no, yung teaching natin. Yes. So, minsan kasi, ang mga simptomas ay non-specific. Ibig sabihin, hindi yung simptomas na yon ay para sa isang sakit lang. Maraming pwedeng maglaro. Kaya, hindi ibig sabihin na yung lolo mo, ganun yung nangyayari o ganun yung nararamdaman, hindi nagpa-check up. Ganito rin yung nangyari sa apo. Ganon din yung ibibigay na gamot. Kailangan proper yung evaluation, na diagnose ng maayos para matreat ng maayos. Pangalawa, iba yung dosage nung matatanda dun sa bata. Kaya kailangan ma-manage yun. Pangatlo, iba kasi yung katawan ng matatanda at saka bata. So, iba-iba rin yung naglalarong mga cofactors o yung mga comorbidities. Ibig sabihin, may iba pa siyang sakit o nararamdaman. Pwede ba tong gamot na to para doon? Magkakaroon ba ng adverse reaction kapag pinag-combine yung gamot na yon or hindi? Pag may sakit na ganito, pwede ba yon gamot na yon or hindi? So, maraming pwedeng maglaro. Kaya kailangan mo visit pa rin sa doctors. Isa pa naman yan, Dok, sa mga ginagawa ng pamilya, no? Yung ininom ni Kuya, yun yung ininom ni Bunso. Yung may ganito iniinom, ganun din naramdaman niya, di ba? Nagsakit yung ganito, moro pa na yung giinom, pero... Nagbili ako ng yung amoxicillin kasi bumili yung kapitbahay, ganito nawala yun din. So, kaya pala na-realize ko din nung, di ba, yung sa family mo, magkakaiba yung mga sartan, kasi depende pala din sa stage niya. Tama po, Dok, no? Kaya nagulat ako, bakit magkaiba si mama sa ganito, sa cousin ko? So may ganun pala talaga. Iba yung condition, iba yung iba pang mga sakit. Iba yung mga edad. Kasi yung iba, Dok, pumupila na lang sa mga health center kasi libre, parehong lahat ang kinukuha, hindi naman mapakonsult. So education para talaga. Maganda din yung education. At tayo mga nanonood, hindi po tayo makakuha ng tamang education kung hindi po tayo pupunta sa tamang tao na lalapitan, which is the doktor. Okay? So again, huwag tayo mag-doktor-doktoran. Dok, dito naman tayo sa diagnostics, no? Ang diagnosis and testing natin. So paano po doon natin makumpirma, Dok, ang isang pasyente na nagkaroon na talaga siya ng degenerative disease? Ayan. So, maliban doon sa symptoms na non-specific, ibig sabihin hindi specific, wala rin tayong pwedeng i-point out na, ito na talaga para malaman natin kung may degenerative disease. Yung degenerative disease, again, ay iba't iba ang mga organ or tissue or system. Meron tayong sa blood pressure, ECG, kung yun yung blood vessels ang affected. Okay. Kunwari sa utok or sa utak, pwedeng MRI, CT, kung dun sa utok. Pero meron tayong mga blood tests like CRP, ANA, for inflammation. Tumataas ba yung inflammatory levels niya? Pero non-specific pa rin. Hindi mo pwedeng i-point out saang lugar yon. Meron lang sa dugo na merong nag-i-indicate na tumataas yung inflammatory levels. So, pwede rin kunwari mga muscle pains like yung mga EMG or yung nerve conduction para sa mga ugat kung medyo namamanhid na siya, nababawasan na yung covering ng nerves, kaya medyo binghod, tama ba? Binghod na yung mong... So, yun. Pero, hindi pa rin siya specific. Depende pa rin kay doktor kung anong mga test ang ibibigay. So, walang malinaw na picture.
dun sa proseso ng degeneration. Depende pa rin ito sa ire-request ng doktor po nila. So ibig sabihin, Doc, hindi lang yung symptoms ang basihan para sa diagnosis. Tama. So dapat tayong mga nanonood, pag sinabi ng doktor, magpa-laboratory ka or magpa-imaging, di ba, yung mga x-ray. Kasi, Doc, kung hanggang, mura ba ni sakit yun, Doc, no, sa mga tao, no? Pagpa-check up sa doktor, kailangan ko na mag-laboratory, unya na lang na. Correct. So, i-remind mo nga sila tanan, Doc. Minsan kasi, surgery and yung mga nanonood, yung consultation mo with the doctor, hindi pa yun tapos. Pagka-consulta mo, bibigyan ka pa ng request. Tapos minsan, magbibigay sila ng gamot, minsan hindi. Yung gamot na yon for preliminary pa lang yon. Meron pang susunod. Depende sa laboratory test result na ni-request sa'yo kung magre-request yung doktor. Kaya kailangan mong bumalik sa doktor at gawin mo yung laboratory. Minsan, o madalas, pag binigay na yung gamot, kasama nung laboratory test, akala nila yung gamot na yon, okay na yon, hindi na ako magpapalaboratory kasi binigyan ako ng gamot. Hindi na ako babalik kay doktor. Tapos sasabihin nila, hindi naman tumalab. Hindi pala okay si doc. Hindi pala effective. Sisi pa sa doktor, no? Oo, kasi pauna pa lang yon, marami pa naglalaro, marami pa sa utok ni doc ang listahan. Ano kaya yung mga sakit na ito? Tapos, pag meron ng laboratory test result, i-cross out niya na, hindi to. Konti na lang yung matitira. Doon yung mga magiging final diagnosis nito. So, bibigyan ka ng bagong test or bagong gamot na. Sa kailangan, medyo maging patient lang. Hindi kayo pinapabalik ni doktor dahil gusto magkapera. Yung mga ganun kasi. Mga ganon. So, yun. Bumalik ka lang kay doctor kasi marami pa siyang kailangan malaman sa'yo. Saka minsan din, surgery, regarding sa history, kung hindi sila nagkikwento ng buo. Ibigay nyo lahat ng kwento, magkwento-kwento kayo talaga. Huwag nyong isipin na, ang gusto lang siguro malaman ni Doc itong parte lang ng history. Hindi, ikwento mo lahat, hayaan mo si Doc kung ito ba ay relevant doon sa sakit mo. Yes. Minsan, may sakit ka sa may sakit ka sa puso, high blood ka. Tapos parang meron akong muscle pain dito. Hindi ko nababanggitin na meron akong muscle pain dito sa leg ko. Kasi hindi mo ang layo noon. Hindi, kasi si Doc, iisipin niya na may muscle pain ka dito sa calf mo, ay baka meron kang problem sa veins mo na pwedeng affected dun sa blood vessels mo dito. Hayaan mo si Doc magsabi or i-ano niya kung ito ba irrelevant or hindi relevant doon sa history or sa concern. Wow. First part pa lang sa atong discussion, daghan na kay tag na istoryaan, and I hope nga kamong mga nagtanaw pwede pang makahabol sa atong discussion all about degenerative diseases. Pero mubalik ta in a short while, so stay tuned. Napakaganda nun, hindi ba? Maraming salamat Kuya Juray at Doc MI. Sobrang dami po nating natutunan. At ngayon, bago po tayo bumalik sa ating topic, gusto naming ibahagi sa inyo ang isang bagay na siguradong magpapalakas ng inyong loob. Kasi sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang boses ng mga taong nakaranas nito. Kaya ngayon, maririnig natin ang isang healing testimony, isang tunay na kwento mula sa isang taong katulad ninyo na nakahanap ng pag-asa at kagalingan sa pamamagitan ng Ozone Med. Panoorin natin ito. Ako si Linda Arguladura Lumarja Lagura, 65 years old, nakatira sa Exodus Floodway, Taytay Rizal. November 21, na-diagnose ako ng stage 1 breast cancer. At first, hindi ako talaga, anak ko, ang nagkaroon ng symptoms. Yung pang-apat kong anak, yung breast niya sumakit hanggang likod. Nagpa-ultrasound. Sa kanya, negative. So ako naman yung nagkaroon ng curiosity, nagkaroon ako ng awareness, ako yung nagkaroon ng self-examination. Pagkapa ko dito, sabi ko matigas.
Tapos, natakot ako, hindi ako nagsasalita sa bahay. Tapos, sabi ko, nung after 1 week, sabi ko, anak, parang may iba sa akin. Pagkapa niya, mama, na-research ko, sa iyon parang delikado, gano'n. Kasi nabasa ko, adenocarcinoma, globular feature, sabi niya, nakalagay doon. Naintindihan ko yung carcinoma. Sabi niya, if I were you, ma'am, patanggal mo breast mo. So, nung nasabi ko yung balita, umiyak sila kasi sabi ko, cancer, stage 1, iyak na. Kinabukasan, tumawag sa akin sa office na, sabi niya, Gita, try mo ang ozone. Sabi niya gano'n. Ano ko, ozone? Sabi, tumawag ka sa ozone, tita. Sabi, tignan mo sa FB. Kaya December 23, 2021, yun ang start ng ozone therapy ko. Tinakbo ko na agad dito dahil ayoko ngang umabot ako sa chemo eh. Kasi yun na yun eh. Very active ang ozone sa akin dahil hindi ako napapagod. Walang pagod, walang antok. Very active kasi every week ang ozone sa akin. Walang pain. Nung lumabas yung result, lahat maganda. Ang ganda. Puso, lahat na. At kung ano ganda talaga na effect ng ozone sa akin. Because of ozone. Kasi sabi ko, maganda ang result sa akin ng ozone therapy. And we are back sa New Start, ang Ozone Med Health and Wellness Talk. Kanina, sinimulan ni Doc MI ang ating pag-aaralan tungkol sa degenerative diseases. At ngayon, we go even deeper. Part 2 na mga kaibigan at dito tayo mas magiging specific. So pakinggan natin ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay para sa inyong kalusugan at sa inyong mga mahal sa buhay. Ibabalik natin si Kuya Juray kasama si Doc MI para sa ikalawang bahagi ng ating topic. Kuya Juray and Doc MI, the floor is yours. And we are back ang atong gistoryaan karon mahitungod sa degenerative diseases atong gitakil ganiha ni Doc kung unsa matong mga reversible na mga degenerative diseases o unsa matong mga irreversible degenerative diseases and syempre yung mga prevention or yung mga symptoms na dapat atong dalon sa doktor, ipa-diagnose nato. Ang dami ng mga daghan na kaayo nga gihatag si Doc nga tips para sa ato. Karon atong isgutan ang treatment niya. So especially din sa Ozone Med nami gitawag og kanang management. Okay, yung minamanage namo yung parang kaming protocol And ang kagandahan like ako personally na pagmanhi ko sa Ozone Med Cebu, nakikita ko talaga si Doc na tama yung sinabi niya earlier sa first part natin na iniisa-isa niya kung alin ba talaga bago natin matukoy yung pinaka-ultimate na sakit. So ngayon, let's talk about Doc. Kapag na-diagnose ang isang pasyente, ano ang first step na dapat niyang gawin? Kung talagang diagnose na, yung hypertension mo talagang na yan, di ba may mga levels yun, Doc? Kung talagang level na may maintenance ka na, so ano ba dapat niyang gawin? Kasi minsan, Doc, sabihin na, naku, kinanglan na kag-maintenance, may gano'n po, na po yung maintenance. Oo, parang atras na agad, Doc, Doktor na nga naghatag o guidance sa muni buhaton. You as a doctor, Doc, ano ba dapat ang first step niyang gawin? Of course, first step, tanggapin mo na may sakit ka. Mahirap kasi, Doc, may sakit, pero nagbuang-buangan ka ba nang nagblanko-blankuhan ka? Okay, lagi na kang doktor. Minsan kasi yung doktor na yan, talaga yan, kanang muhatag og sentensya dayon. Nga na, Doc, So what's the first step? Kung ako mismo as patient, meron na talaga akong tinatawag na, sige, sabihin natin, irreversible degenerative disease. Para sa akin, tinitingnan ko muna what's the reason behind it. What's causing the hypertension? Kailangan malaman mo, marami kasing dahilan katulad ng hypertension. Is it coming from the kidney? Is it coming from the salt? Is it coming from the liver? Is it coming from the heart? Kailangan kaya tinitingnan muna namin mga doktor, ano ba yung labs niya, saan siya nagkulang. Then you treat it, not just the symptoms, not just yung high blood pressure, but the root cause. Pangalawa, kailangan i-educate mo yung pasyente. Asan na ba siya? Sabi nyo nga po, asan na ba siya as a patient mo? Follow ba siya talaga sa treatment plan ninyo? Saan siya nahihirapan sa compliance ng medication? Kailangan tanungin bakit siya nagkakaroon ng problem sa compliance part. Baka kasi mahal. Kailangan pwede mong sabihin generic
or kaya merong mga tulungan kung saan siya pwedeng makakuha ng gano'n. Baka doon siya nagkukulang kaya hindi pala. Or baka meron siyang mga myth na hindi ako inom ng gamot kasi makasira sa kidney. Oo, yun ganun talaga doon. Baka masanay ako. Hindi, may ganun palang part na hindi naman nakaka-addict yung mga ganon. May addiction pala pag umiinom. So walang mga ganon. So kailangan tanungin mo siya, bakit ba ayaw mo? Anong reason behind it yung hindi ka umiinom? Tapos, pangatlo, yung lifestyle modification. Doon papasok yung New Start program. Kaya yung mga nanood natin, tingnan nyo yung Facebook page natin, saka yung YouTube channel natin. Dami nating episodes regarding New Start program. Pwede nating tingnan kasi malaki ang impact nun para mabawasan yung mga factors kung bakit nagkakaroon tayo ng mga degenerative diseases at ma-prevent dun sa mga wala pa. Tapos, kailangan lang, huwag kayong mawawala with your doctor. Yung mga follow-ups. May mga patient din na tinatanggal ng mga cardio yung gamot nila. Hindi pwedeng ikaw yung magtanggal kahit wala kang gibati or wala kang nararamdaman. Sila doctor ang magde-decide nun. Kaya, you follow kung ano yung instruction ni doc. Kasi may mga chances na pwedeng tanggalin. Depende kay doctor. Okay. Narinig nyo. Depende kay doktor. Kasi sometimes, natay maintenance, pag may ngon nga, okay na akong gibati, hunungon ko na ni. Yan ang yung delikado kasi mas maganda nga yung mayroong kayong gibati. Kasi ayun yung signal nyo to stop, to rest. Pero kung wala kayong gibati, tapos mataas pala ang BP mo, nagpunta ka pa dyan, naglakaw-lakaw ka pa sa initan. So, walang hihinto sa'yo para so mas lalong tataas. Ganda ng doc, no? Habang nakagibati, ibig sabihin na dapat ipaglaban. Pag wala ka nagibati, pero makulaps na lang kagkalit, na di problema na nasa deeper side ang problema. No? You mentioned about New Start, doc. Dinimagod sa clinic, no? Holistic yung atong approach, no? Not just the ozone therapy, not just kung ano yung supplementations natin, yung New Start. So, i-rundown ko lang yung New Start, doc, para ma-educate kung balik sa New Start, which is N, which is the nutrition, and E is our exercise and elimination. W is water. Okay? Ang S natin is sunlight, which is napaka-importante. So, gandahan nga natin ang clinic natin, no? Nakikita natin ang sunlight. Papunta mo lang sa clinic, nakikita mo rin yung sunlight na arawan ka. So, okay, sunlight. S, ang ating T is temperance. Ito yung ugali. Kasi pag may sakit, mainit, bugnutin. Pag stress ka, Dok, di ba, musamot yun yung sakit kayo. Init man kayo mong ulo, init pag yung panahon, init pag yung ekonomiya karon, so stress na stress kaya. T, tapos air. So, importanteng magpahangin. Di magpa-aircon, kay mahal mo ko ng kuryente, Dok. Magpa-aircon na sila sa mall. So, dapat nga, narinig ko nga it from you, Dok, sa mga previous episodes natin, no, na mas mabuti maglakaw ka. Di ba yung tipong magpahangin ka kaysa maglublob lang ka sa kwarto. Correct. Kasi tumataas yung good hormones mo. Pangalawa, may to produce yung mas lalo yung mga red blood cells. Tapos, mas ma-relax yung more relax yung punahuna mo. Yung mga factors. R is rest and recreation. Hindi po to basta-bastang napaka-importante to sa New Start natin yung rest kasi Dok, sa dami ng problema ngayon, Dok, restless na ang mga tao, no? So, importante din ba ang recreation talaga, Dok? Yes, pero yung recreation na ito, yung healthy recreation, kasi baka naman yung recreation mo, Saturday night sa club uminom, hindi yung recreation, ha? So, ang recreation natin ay yung nasa beach. Healthy living tayo, hindi yung recreation na unhealthy. Yung umiinom, recreation, yung mukhaon ng baboy, let's Oo, yun yung tawag nito, happy, happy recreation. Hindi yun pala, Dok. So, yung beach, pag may time, especially karon na init kayo diri sa syudad, so mas maayo nga to be with the family, wag masyadong mag-work kung wala naman na sa work na oras. Wag mo ring dalhin sa bahay. Kailangan merong time of rest. Agoy. Okay ba? Agoy. Huwag dadalhin sa bahay daw yung trabaho. Sometimes talaga dadala mo sa bahay. Tapos yung isa natin is the R. R is rest and recreation. And T natin is time with the Lord. Okay, napaka-importante, Dok, no? Na
Kasi wala kay sakit o may sakit ka man, you need to have time with the Lord talaga. Yung parang, especially this time, Dok, no, sobrang sakit na sa ulo, yung taas ng bilihin, syempre pamasahe, taas natin, no? But all these things, no, na may promise din naman si Lord na trust in the Lord, do not trust in your riches, do not trust in the wealth na mawawala, but trust in the Lord. Hindi naman naka-base yung blessing ni Lord sa ngayon, di ba? Yung si Lord magbe-bless at magbe-bless sa iyo yan, di ba? I have a God who is very faithful. So, Correct. kang tumingin lang sa, naku, nagkasakit na naman ako, nagumaling na ako, bakit ako binibigyan ng sakit? Kung napagaling ka ni Lord, baguhin mo yung sarili mo, baguhin mo yung lifestyle mo, and then God will heal you. And minsan din, surgery, na kailangan mo talaga ng trust in God sa letter T natin. Kasi masyado mo nang dinidepende yung buhay mo sa kakayahan mo sa trabaho mo. Exactly. Na kaya mong kontrolin lahat, kaya mong kontrolin yung oras, kaya mong kontrolin yung katawan mo, which is not. Kailangan, alam mo na kontrolado ni Lord lahat. Yes. Idepende mo yung sarili mo at yung buhay mo sa Panginoon. Hindi dahil sa kakayahan mo, sa work mo, sa skills mo, sa trabaho mo, sa time mo. Kaya ni Lord yan. Sa mga tiguwang na diri na nanonood sa atin, alam ninyo na meron na kayo, marami na kayo napagdaanan, kahit anong gawin nyo, makaano rin tayo. Makalabang rataan. Makalabang na tayo. Kahit wala tayong gawin o may gawin tayo, makalabang lang na tayo. All is well. Saka napaka-importante din talaga, Dok, no, na yung trust mo kay Lord, siya yung source ng lahat. Kasi minsan we look at kasi na yung source ko ng pambili ng gamot, yung source ko ng pang-treatment ko is the company, the business, yung trabahong meron ka. No, si Lord po lahat ang magpo-provide sa inyo. Trust in Him. Kaya din talaga yung holistic tayo dito sa news. Nakagandahan natin to sa clinic, Doc. We have devotion. Di ba? We have morning devotion with our staff, and we have also devotion or parang prayer meeting or Bible study with the patient. And then, we have chaplains, we have mga pastors din sa clinic natin to pray for the patient. And napaka-importante po talaga. We always connect our patients to saan man siyang church na pwede siyang mag-grow spiritually. So, And also, we really, we let them have exercises like memory verses, Yes. para hindi laging iba yung hinuhuna-huna. Meron din silang mga memorize na mga Bible verses. Para mas yun, maganda. So, yun pag maari ka sa Ozone Med Clinics na mo ni ang istorya ni Doc on how we handle the patient, how we help the patients through this New Start program. So, Doc, dito naman tayo. May exciting part to because din sa Ozone Med ang atong primary treatment talaga is the ozone therapy. Paano makakatulong itong ozone therapy, Doc, sa ating lumalaganap na degenerative diseases sa ating mga pasyente karaniwan? this is yung ozone therapy is supplementary, pandagdag siya doon or pangtabang siya doon sa treatment na ni doctor or in addition to what the doctors yung mga prescriptions niya and advices. So to increase lang yung in a cellular level, dumami at maging healthy yung mga red blood cells niya, increases yung immune responses para mag-prevent lalo yung magkakaroon ng mga inflammations and all of that results and effects. Kasi every time may manguta na sa ako, Adok, nga, kung saan mo ginang ozone? Mo ba na ozone nga na sa atmosphere? Sabi ko, simple as ozone is, yung ozone na ginagamit natin sa clinic is na parang upgraded oxygen that helps to fight or to combat kung ano yung mga nararamdaman mo. But Doc, clarify ko lang para malinaw lang din sa viewers doon, no? Ang ozone therapy ba ay kapalit ng standard treatment or complementary approach lang? Ito again ay hindi pangpalit. Okay. In exchange to the treatment na binigay ni doctor. Kaya in-encourage namin to go to your doctor first and have your consultation and follow the treatments kung ano yung in-advise niya. This ozone therapy ay pang-complement lang in addition to what the doctors order yung. So, napakahalaga pa rin na you consult to your doctor. Okay? Kung meron ka na existing doctor,
For example, nag-check up ng heart mo, balik ka pa rin sa kanya. Tama, Doc? Yes, kailangan bumalik sila. Hindi natin sasabihin na, you stop visiting your attending physician. No, kailangan bumalik ka. Kailangan may follow-up check-up. Ang ganda na itong discussion, Doc, no? Kasi na-educate ka as simple as kailangan mo palang bumalik sa ating doktor. But anyway, Doc, to our viewers na nanonood sa atin ngayon, Doc, no, paano nila maiwasan yung degenerative diseases at ano ang importanteng habits na dapat nilang simulan today? Yung degenerative disease or yung pag-prevent ito ay hindi madali, isang overnight lang na plan. But ito yung decision natin every single day. So, iwasan natin na yung sa diet natin, yung sa lifestyle, lalo na yung sa New Start, pakibalik doon sa mga New Start program na episodes natin sa YouTube and other, yung Facebook page natin. Have time na mag-take down notes yung mga sinabi ni Dr. Rio and other doctors doon sa New Start program episode natin. Makikita natin doon na araw-araw may decision tayo to prevent na magkaroon ng mga sakit at kung meron mang sakit, ma-prevent na mas lalong lumaki yung cycle na magkaroon ng sakit. So, yung mga healthy diet, to prevent yung mga wear and tears natin, yung mga bawal na, huwag na natin gawin. Yung lalong masira yung mga organ or systems natin. Okay. Doc, message mo sa mga nanonood sa atin ngayon na may naramdaman pero takot pa rin magpakonsulta. Ayan. So, to all our viewers, mas mabuting alam natin yung mga gibati natin. Alam natin kung paano natin sila aatakihin. Hindi yung lagi tayong, ano kaya ito? Gagaling ba ako? Huwag nating hayaan na nandun na tayo sa punto na wala nang balikan yung sakit ninyo o yung kondisyon ninyo. Mas mabuti na magpa-check up para alam natin kung ito ay sakit ba talaga, malala ba itong sakit na. Kung sakit ito, malala ba ito or hindi, meron bang pag-asang gumaling or hindi. So, ano ba yung pwede natin gawin para malunasan at ma-prevent yung pagkakaroon nito. At ayun, magkaroon ng desisyon na hindi lang magdepende sa mga gamot kung meron mang sakit, kundi i-depende rin natin ito sa healthy lifestyle, sa diet modification, sa lifestyle natin, and also sa Panginoon na siyang pangunahing doktor natin. Amen. Yes, Doc. Ito, Doc, ano to? Wala to sa ating script. Pero these are questions, Doc. Tatlo lang naman ito from our social media. So some of our patients kasi nagpa-pop up sila ng mga questions para sa ating mga doktor. And kamong mga nagtanaw, we suggest na patuloy kayo magsisend sa amin ng mga questions ninyo so that sa mga sunod na episodes, pwede pa namong matakil o matubag ang inyong mga pangutana. So first question, Doc, totoo ba na kahit bata pa ako ay pwede ako magkaroon ng early degeneration? Kung early degeneration ang pinag-uusapan, maaari or posible if ito ay merong problem siguro sa mutation, sa pagkabata na talaga, or parang hindi siya term na degeneration kasi parang wear and tear nga yung degeneration. Pero pwede pa rin magkaroon ng sakit if sa sinapupunan pa lang ay meron na talagang problem or pangit yung sa kanya, pag-bearing sa kanya sa pagbubuntis, or meron na siyang from previous histories yung generations nila. Ito naman, Doc, question from Gen Z. Kung may isang habit ako na dapat baguhin today, Doc, ano po yun? Gen Z to, Doc. So ito yung mga mahilig, sabi mo nga kanina, mahilig mag-coffee, mag-milky, mahilig magpuyat, gala, siguro may mga bisyo-bisyo. So ano daw dapat niyang gawin? Habit na dapat baguhin sa... Habit. Dahil Gen Z ito, no? Gen Z. So, para sa akin ay yung habit na nagdedepende sila sa laman ng social media. Yes. Kesa sa physical na doktor. Okay. Minsan nandyan si Dr. Google, nandyan si ChatGPT, si Claude. So, mas better dahil alam ko mas may edge sila to really get information sa social, sa internet, sa web. Pero iba pa rin yung pagpapakonsulta direct Sa doktor. Sa doktor
Though walang problem sa online consult, pero para sa akin, mas okay pa rin na nakikita ka ng doktor physically kasi makikita kung paano ka sumagot, paano yung body language mo. Maliban doon sa concern mo, meron siya nakikita. Medyo observant yung mga doctors. Makikita niya yung konting rush. Yun, i-connect niya yan. So, mas better na magpa-consulta kaysa maniwala agad sa social media or sa web. Okay, ganda ng sagot ni Doc. So, last na lang ito, Doc. Ito naman ay question from a senior citizen. Ang sabi dito, Doc, may chance pa ba na ma-reverse or ma-slow down ang degeneration even senior ka na? Yes and no. Yes, kung ito ay naaagapan at alam mo yung kung anong degenerative disease meron ka at kung ang organ na yon ay pwedeng reversible. No, kapag sobrang lala na, hindi inagapan, late na na-diagnose, late na na-treat, not non-compliant, yung organ na yon or system na nasira ay hindi na talaga compatible for repair. Ayun, so 3 question from our social media. So I hope na nakatabang mininyo nga nagtanaw karon no na kining among discussion makahatag ninyo pagtulunan, especially kamong mga nagtanaw nga naa sa online or dinhi man sa CCTN Channel 47, i-share ninyo nga topic o kani nga episode kay mas daghan patag reach nito kasi hindi lang siya subjective to may cancer patient. Pwede kasi ang degeneration sa lahat ng ages, Doc, no, mag-start siya. Yes. So mula sa bata hanggang sa pagtanda. So ayan, isa sa mga natutunan natin kay Doc MI no today na ang degeneration ay hindi lang siya one time, big time. Nagsisimula ito sa daily choices ng buhay mo. So, yung decision mo today, yung ginagawa mo today could be magiging epekto nito is tomorrow or the next day. So, I hope na kamo diha mga ka-New Start, mga nanonood sa atin sa New Start, I hope na daghan mig matabang pa ninyo and for you to know more about all these things, nandito ang aming doktor, like Doc MI na talagang pag napakonsulta ka, hindi lang yan 5 minutes na consultation, talagang inisa-isa niya. Ganun po train ang ating mga doctors dito sa Ozone Med na talagang inaaral nila and they have also conference pa. Meron silang monthly conference yung mga doktor. They talk about stages, ng mga pasyente, Doc, no? Para maaral nila is because advocacy po ng Ozone Med yung ma-educate talaga yung mga pasyente. So daghang kayong salamat sa pag-uban ninyo namo sa ani nga discussion about degenerative diseases. And I hope na abangan pa ninyo ang uban pa namong mga episode kauban nako syempre si Doc MI dinhi sa Ozone Med Cebu. So daghang kayong salamat. See you next episode. Wow! What an episode! Maraming salamat talaga, Doc MI at kay Kuya Jure for sharing your knowledge and your heart with all of us today. At sa inyo, sa lahat ng nanonood ngayon, salamat po sa inyong oras at tiwala. Sana ay nakauwi kayo ngayon na may bagong kaalaman, bagong pag-asa at bagong determinasyon na alagaan ang inyong kalusugan. Huwag kalimutan i-follow kami sa social media at bisitahin ang pinakamalapit na Ozone Med branch sa inyo dahil ang unang hakbang tungo sa healing ay ang kumilos ngayon. This has been New Start, the Ozone Med Health and Wellness Talk. I'm Deb. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan kasi kayo ang pinakamalagang tao sa buhay ng inyong pamilya. Hanggang sa susunod na episode, paalam at God bless. After they retire, they lost their sense of purpose and that's the time that nag-deteriorate talaga yung life nila. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. No? Saan ba ako pupunta? Anong gagawin ko? Mamamatay na ba ako kasi limited na rin yung buhay ko? Ang dami na po naming narinig na mga healing stories and overcoming journeys na naging inspirasyon sa karamihan ng ating mga pasyente. Ando na po yung takot, yung parang nawawalan ka ng pag-asa. May paglihim na pag-iyak sa gabi na hindi ko pwedeng pakita sa kanya. Ang nagbigay po sa akin, nakasalog talaga yung anak ko. Sinabi yung mami, kang umiyak. Galing. We want to grow old, but as our years are, so be our strength. Graceful aging is living each day with faith over fear. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.